Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito sa katanungan ni ka-crypto rito kung saan ay tinatanong niya kung ano nga ba ang meaning ng time frame. Yan, yung sabi niya rito ay sa loob nga ba ng 1 hour ay same price na dinaanan ay ganun po ba ulit? Kaya yan, mas maipapaliwanag ko po ito mamaya sa pamagitan po ng pagpapakita ng halimbawa sa ating mga trading charts. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, lipat po tayo dito sa daily chart time frame ni Bitcoin para siya po ang gagamitin natin bilang halimbawa rito. Yan, nandito po tayo sa daily chart time frame. Yan, ibig pong sabihin nito ay yung buong yung kada isang candlestick po rito ay katumbas nito ay isang araw. Yan, or one day. Yan, nabubuo yung isang candlestick na ito kada isang araw. Kaya pag bibilangin natin dito, sabihin natin na sa buwan na ito ay meron po tayong 30 days. Yan, sabihin natin sa buwan na ito ay meron tayong 30 days. Kaya kung pagbibilangin natin yung candlestick na ito at kung meron itong 30 days or 30 na mga candlestick ay ibig pong sabihin ay meron ng isang buwan dyan. Kaya ayan. Ngayon kung pag lilipat naman po tayo sa mas mababang time frame, ayan, ang isang araw ay binubuo po yan ng 24 hours or 24 oras. Kaya kung paglilipat po tayo rito sa 1 hour chart time frame ay ayan, ang isang candlestick po dito sa ating daily chart time frame ay naglalaman po ito ng 24 or 24 na mga candlestick. Kaya kung pag i-check po natin yung yan, kaya yung buong naging galaw ni Bitcoin dito noong June 1, yan, ay lilipat po tayo sa 1 hour chart time frame ay makikita po natin dito. Yan. Mula June 1, yan, lagay lamang po natin, plot po natin. Ayan. Mga 24 na piraso po yan na candlestick. Ayan. June 1 ay dito. Ayan. Nag-umpisa po siya rito. At June 2 ay dito na. Kaya yan. Kung bibilangin po natin yung candlestick na yan mula dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kaya yan, hanggang dito po yan. Ayan, kasi June 2 na ito. Kaya yan, yung mga candlestick na ito ay ito po yung naganap na price action. Ayan, dito. Yan, dito po sa daily candlestick natin dito kay Bitcoin. Yan, yung ito. Yan, yung nag-iisang candlestick na ito. Yan, dito sa ating daily chart time frame, itong bullish candlestick na ito. Ay ito po yung mga naganap na price action sa kada oras nito. Ayan po yung ayan. Nakikita natin dito na ito ay gumagalaw-galaw. Yan, umaangat-angat po siya. Kaya ang nangyayari, ang ginagawa po ng platform natin dito ay parang kinukombine po niya lahat yung mga candlestick natin dito. Ayan, kinukuha po niya yung kanyang yung highest price, lowest price, at saka ayan, kinukombine po niya at ayan, ito po ay nagre-resulta sa ganitong candlestick. Ayan, yung kanyang daily chart time frame. Kaya ganun din po dito. Ayan, kung pag sa daily chart time frame naman ay dito naman, kung pag dito naman sa 1 hour chart time frame ay ganun din po yung sabihin natin ay kung lilipat po tayo sa 30 minutes. Ayan, 30 minutes naman.
sabihin natin ay ito yung candlestick natin dito kanina. Itong yan, itong nakalipas na candlestick natin na ito na isang bearish candlestick. Yan. Lilipat naman po tayo dito sa 30 minutes. Yan, ang isang 1 hour ay yan po ay binubuo ng ayan, dalawang tig 30 minutes. Kaya ibig sabihin ay ito. Ayan, yung dalawang candlestick natin na ito. Ayan. Dalawang candlestick natin na ito. Ayan, ito po yan. Yung dalawang magkasunod na bearish candlestick natin. Ayan. Ay ito po yan sa 1 hour chart time frame. Yung ito, ayan. Yung mismong malaking bearish candlestick natin. Kaya yan po yung time frame natin dito. Kapag lumiliit po tayo, bumababa po tayo ng time frame, ay parang dinadissect po niya yung mga price action na nangyari sa loob ng isang candlestick. Kaya ayan, kung tumataas naman po tayo ng time frame, ay ayan, kinukombine naman po niya yung mga naganap na price action dito sa lower chart time frame. Kaya ayan, katulad nito, 1 hour yung 24 hours. Yan, dito sa 1 hour, dito kapag nandito tayo sa 1 hour chart time frame, yan, ikukumbine niya yung 24 na mga candlestick dito. At ito ay magre-resulta sa isang candlestick dito sa ating daily chart time frame. At ganun din po rito sa daily chart time frame. Yan, yung 7 araw or 7 mga candlestick dito ay ikukumbine niya para maging isang candlestick dito sa weekly chart time frame natin. Kaya ganyan lamang po yung time frame natin dito sa ating platform. Kaya ayan, para kay ka-crypto na nagtanong dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.